Gagawa naman tayo ng isang masarap na kakanin. Tara! Tignan nyo. Nagpunta na nga kami sa palengke para bumili ng bigas at malagkit na bigas, sabay pagiling na rin ito. At pagka-uwi naman, nanungkit na kami ng buko sa may likod bahay lang. Gagamitin naman natin ito mamaya sa lulutuin ko na kakanin. Kailangan din natin dito ng gata. So mano-mano ang pagkayod natin dito ng niyog. Ayan, habang dito naman sa likod ay nanguha na ako ng dahon ng saging. Kung dati sa Maynila binibili ang dahon ng saging, nako dito na sa likod bahay lang. Diba? At eto na, pagsamasamahin na natin yung itlog, asukal at tinunaw na mantikilya. Ilalagay na rin natin yung ating gata. Ayan, at maglalagay na tayo dito ng giniling na bigas at giniling na malagkit na bigas. Naglagay na rin ako dito ng baking powder. At haluin lang natin itong mabuti. Maglalagay na rin ako dito ng vanilya. Ito ay optional lamang. Kung wala naman kayo nito, pwedeng hindi nyo nalagyan. At yung ating buko. Ayan, yung bukong ilalagay nyo dito, dapat yung malambot yung pang-salad. Naglaib na rin ako dito ng dahon ng saging. At dito naman sa kabilang banda ay merong nagluluto ng masarap na bukayo. Ayan, ang sarap nito sa tinapay. At yung dahon ng saging naman ay ilalagay natin sa taas ng ating kawali. Gugupitan ko lang yung mga sobra-sobra dyan sa gilid. Papahiran ko lang ng mantikilya yung ating dahon at pwede na nating ilagay yung ating nagawang bibingka mixture kanina. Yung inyong bibingka pala na lulutuin sa kawali, nakadepende yun ha. Kung makapal, matagal din siya maluto. Pero pagka ganitong manipis lang, mabilis lang siya. At ayan, maglalagay na ako dito ng topping sa maalat na itlog. Yung una kong ginawa nito, hindi ako naglagay ng maalat na itlog. Tapos takpan at lulutuin natin to. Sobrang hinang apoy lang. Ayan. At makalipas ang 15 minuto ay luto na siya. Babalik ta rin naman natin. Maglalagay lang ako dito ng dahon sa taas. Ayan. Tapos, ayan, sabay baliktad. Yung kabilang parte naman yung ating lulutuin. Ayan, ng mga 10 minuto. Tapos takpan natin ulit. At makalipas ang 10 minuto, eto na yung ating bibingka. Luto na siya guys. Tapos ilagay natin sa plato. Pinahiran ko ulit to sa taas ng mantikilya. At ayan, eto na yung ating bibingka sa kawali na merong maalat na itlog at buko. Tara, titikman na natin. Titikman natin. Tignan nyo. Ang daming buko. Tapos may maalat na itlog. Yung una ko kasing gawa, walang maalat na itlog. Ayan, aray, init pa. Titikman natin. Sarap. Sarap niya. Sarap. Same pa din siya dun sa ginawa kong una. Kaya lang ito, naglagay na ako ng maalat na itlog. Ayan o. Kita niyo yan? Yan. Ang sarap. Parang mas masarap siya kapag merong maalat na itlog tapos naglagay ako ng butter. Ba. Masarap niya guys.
Itong gamit ko dito ay giniling na malagkit na bigas, saka giniling na bigas. Nagpagiling kami, kaya ayan. Mas masarap siya. Tsaka yung tamis niya, sakto lang din. Para sa akin Sarap niya. Try nyo. Sarap.